Magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Nagbabalik po ang inyong lingkod, Deodorano TV 2.0. Medyo matagal po tayong nakapag-vlog. Happy New Year po sa lahat mga kababayan. Medyo nagkaroon po tayo ng karamdaman kaya hindi po tayo nakapag-vlog agad. Komentaryohan lang po natin itong yung bagong komentaryo ni Boyeng Rimulya regarding po doon sa pagbenta naman ng private na negosyo ni Leonardo Libiste, mga kababayan. Kasi para bang nagagalaiti siya sa galit. Pero ang totoong issue, para gusto niyang takpan ang issue ng flood control, mga kababayan. Kasi nga po, ang totoo namang issue dito, ang flood control, hindi po ang issue ng pagbebenta ng ari-arian ni Libiste, Congressman Libiste, doon sa kanyang solar power kuno, mga kababayan. Pakinggan na po natin itong report ni Ivan Mayrina, mga kababayan. Controlling interest sa solar company o solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste dahil hindi raw ito aprobado ng Kongreso. Nakatutok si Jonathan Andal. Franchise, hindi mo ninegosyo. Yung batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste. Sa kanyang radio program kanina umaga, sabi ni Rimulya, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Lebiste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise. National franchise Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. May benta mo, flip mo lang. Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, nakakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Lebiste, anak ng nakaupo noong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Lebiste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act No. 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Lebiste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Sabi ni Rimulya, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Lebiste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025 na nakuha raw ni Lebiste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya, subukan niya ilabas niya. Diba tingnan natin sa the document he got when Cabral was alive. Is not the same document as when she is dead already. Because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Leandro. Irrelevant na yun. Sinong tatayo doon? Yan, mga kababayan. Kasi nga po, ang pinipilit mas mahalaga daw yung pagbenta ni Congressman Libiste doon sa kanyang solar power, doon sa ibang na hindi daw dumaan sa Kongreso. Hindi po ang sarili pong negosyo ni Libiste yun, mga kababayan. Ang totoong issue dito, mga kababayan, yung pera ng bayan, mga kababayan, na flood control, na hanggang ngayon hindi pa nilalabas ng ombudsman yung listahan nila. Kasi nga po, bago po ang gusto ni Congressman Libiste, bago siya maglabas ng kanyang flood file, mga record niya na nakuha doon sa flood control, gusto nila mauna ito, sila Boyeng Rimulya. Kasi alam ni Libiste na mayroon na binigay sa kanila si Cabral na file ng flood control, mga kababayan. Wala ko tayong pakialam doon sa negosyo ni Congressman Libiste kasi pera niya yun eh. Ang issue dito, ang flood control, na bakit niya mas maimportante pa sa kanya yung pag-imbestiga doon sa pagbinta ni Congressman Libiste sa kanyang ari-arian doon sa isang institusyon na hindi alam ng Kongreso. Hindi naman pera ng bayan yun. Ang pera ng bayan, ang issue dito, mga kababayan, which is flood control. Yun po ang katotohanan dito. Pinipilit lang po talagang dinadivert ni Boyeng Rimulya ang issue ng flood control doon sa negosyo ni Congressman Libiste, mga kababayan. Bakit niya i-divert doon, mga kababayan? Ang totoong issue dito, bakit hanggang ngayon hindi mo nilalabas ang file na galing kay Yusek Cabral, Mr. Boyeng Rimulya?
Huwag ka na mag-iba-iba ng kwento, nagpapaputo ka ng ibang issue, pero ang totoong issue na pera ng bayan dito. Anong mas sinasabi mo mas mahalaga pa ang ang negosyo ni Congressman Libiste kaysa yung issue ng pera ng bayan na ninanakaw ninyo na walang pakundangan na hanggat maari-arian, hanggat maubos ninyo ang pera ng bayan, mga kababayan. Mas importante po, ang issue dito, yung flood control, kasi pera ho ng bayan yun. Ang dami ho nagkandamatay dito. Doon sa pagbenta ni Congressman Libiste ng kanyang property, walang namatay na tao doon, mga kababayan. Ang siguro, pero hindi pa sumasagot si Congressman Libiste dyan dahil sinasabi ni Boying na hindi alam ng Kongreso. Pero ang issue dito, yung flood control, na pilit nilang pinagtatakpan sa iba't ibang issue sa mga Duterte, kay Bongo, kay Bato, kay Revilla, kay Villanueva, kay Jinggoy Estrada, kay Chis Escudero. Yun po ang totoong kwento rito, mga kababayan. Pinipilit nilang idinadivert na gusto pang imbestigahan ito ni Boying. Hindi pa nga siya natatapos sa pag-iimbestigahan ng flood control na pangako ng kanyang presidente na may makukulong ng Pasko. Hanggang ngayon, wala pang nakukulong, mga kababayan. Tandaan po ninyo na simula nung nagsabi si BBM na binablockmail siya ni Saldico, simula noon hindi na naglabas ng video si Saldico, mga kababayan. Saan ka makakita? Presidente binablockmail ng isang congressman, ng isang abogado? Yun po, pinipilit lang po kasi nilang pinagtatakpan ng issue dito, mga kababayan. Wag ho tayong padala rito sa bunganga nito ni Boying Rimulya. Alam naman po natin, doon sa Cabral Files, mayroon pong 5 sekretary na involved dyan sa flood control na yan. Bakit, ang tanong dito mga kababayan, bakit hindi nilalabas ni Boying Rimulya ang binigay ni Yusek Cabral na files? Kasi kaya ang gusto kasing mangyari ni Congressman Libiste, bago niya ilabas yung file niya, maglabas muna ang DPWH at ang Ombudsman. Kasi alam niya at alam ni Boying na mayroon na silang record dyan na pinadala. Kasi once na maglabas yan na hindi magtutugma doon sa record na hawak ni Libiste, ibig sabihin, inedit na nila yung record na galing kay Cabral, mga kababayan. Kaya po, kung papansinin niyo po, pinipilit niya rito sa salita ni Boying, ilabas niya, irrelevant na yun. Ayun ang sinasabi niya. Pero, ang issue talaga rito mga kababayan, yung sa flood control na maraming ari-arian ang winasak ng baha, maraming buhay ang nawala, maraming mga property ang nasira, sasakyan, kotse, pero hanggang ngayon, wala pang nakukulong, mga kababayan. Nakakalungkot mang isipin, pero yun po ang buong katotohanan na pilit po nilang idinadivert ni Boying Rimulya sa ibang issue, ang issue ng flood control. Kasi alam po ng nasa listahan ni Congressman Libiste, 5 secretary ang kasama sa record ng Yusek Cabral, mga kababayan. Alam naman po natin kung sino mga sekretary nung panahon na yan, di ba? DILG, DOG, 5 yan sila daw, di umano, mga kababayan. Saan ka makakita na ang sinasabi ng gobyernong ito, pinakamalinis na daw, di umano, ang budget na pinasa nila noong 2026, mga kababayan. Kalokohan po yun. Kasi po, mayroon po silang pinasa na, ano yung tawag nito? Yung si BBM na sinasabi nila na malinis daw ang issue ng budget ng 2026. Mayroon po silang ang program funds, mga kababayan, na which is ang makakapirma lang ng cheque doon ang presidente. Hindi po natin alam kung saan nila i-issue yun, mga kababayan. Ang program funds po, billion-billion po yung pera doon, mga kababayan. Hindi po tayo, wag ho tayo pa-divert dito. Kasi hindi pa nga natatapos ang issue ng flood control. Nagpipiesta na naman sila sa pera ng bayan, mga kababayan. Sinasabi nila na malinis ang budget ng 2026. Kalukuhan po yun, mga kababayan. Bakit hindi niya binito yung ang program fund, mga kababayan? Napakasimple lang. Kung talagang gusto niyang malinis ba't niya pinirmahan yun?
Di ba po? Pwede niya man ibito yun eh. Babaon talaga tayo ng gobyernong ito sa utang, mga kababayan. Mangutang lang siya ng mangutang. Ang problema, wala na nagpapautang sa kanya, mga kababayan. Yun ang ano dito. Ito si Boyong Rimulya, pinipilit lang talagang i-divert kay Libiste ang issue. Kasi alam niya na may hawak si Libiste na record na galing sa DPWS na hindi niya maitatanggi ito, mga kababayan. Malabo, logic po talaga nito. Kasi kung pansinin mo, nanggagalaiti po ito, baka atakihin ito. Kung magsalita siya, mga kababayan, ganun siya kagalit kay Libiste. Kasi nga, pinipilit niya, ilabas niya yung file. Bakit pinipilit niyang ilabas? Kayo ang maglabas kasi kayo yung nag-imbestiga at matagal nang hawak ninyong record dyan na binigay sa inyo ni Yussi Cabral nung panahon na siya ay nabubuhay pa. Mga kababayan. Kung totoo ngang namatay, mga kababayan, bali-balita ko may nakakikita sa ibang bansa sa kanya. Di umano. Pero, itong si Boying Rimulya, mas mahalaga pa daw ang issue ng pagbenta ni Congressman Libiste doon sa kanyang solar power, mga kababayan. Kasi labag daw sa batas dahil hindi daw alam ng Kongreso na ibinenta ni Congressman Libiste. Wala kaming pakialam doon, Mr. Boying Rimulya. May pakialam kami doon sa pera ng bayan na nilustay ng nakaraan administrasyon na administrasyon ni BBM na trilyon-trilyon pera na maraming buhay ang namatay, maraming ari-arian ang nasira, maraming sasakyan ang lumubog sa baha na hanggang ngayon ang pangako ng presidente mo na si BBM na may makulong nung Pasko. Pero hanggang ngayon wala pang nakukulong, mga kababayan. Isa pa lang, si Vizcaya, hindi nga na, sumuko nga ng kusa yun mga kababayan Yan ang nakakalungkot dito. Hindi na-divert lang talaga nila ang issue dito, mga kababayan. Kanino? Sa mga Duterte, sa mga kalaban nila sa politika para mapagtakpan ang issue ng flood control noong 2025, mga kababayan. Yan ang buong katotohanan. Kasi hindi naman dapat yun ni Rimulya Ang sagutin niya, bakit hindi pa niya nilalabas ang Cabral Files? Yun ang inihintay ni Libiste, mga kababayan. Dapat, ilabas niya ang Cabral Files, tapos, doon lang maglalabas si Libiste ng kanyang record. Kasi nga po, meron pong kasama na 5 sekretary doon sa record ni Libiste, mga kababayan. At si Sara Duterte, hindi kasama sa listahan ng flood control, mga kababayan. Magkukumplik po kasi ito. Kaya nga, ang gusto nilang mangyari, mga kababayan, pinipilit nilang ang issue i-divert sa iba't ibang mga kalaban nila sa politika para lang ma-divert ang issue kay BBM, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot. To show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Libiste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral Files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa Yan, ito pa si Redon. Isa rin din to, kasama din to sa listahan ng flood control ni Cabral, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot dito, mga kababayan. Kasi nga po, ang totoo namang issue talaga rito, mga kababayan, ay ang flood control na nilustay nila doon sa issue ng di ba po? Yan po ang buong katotohanan dito, mga kababayan. Kasi pinipilit po kasi nilang i-divert kay Libiste ang issue ng flood control. Hindi po tama yun, mga kababayan. Ang issue po dito, ang flood control, wala tayong pakialam sa negosyo ni Congressman Libiste. Sarili niyang problema yun. Bakit hindi natin pagtuunan ang flood control, mga kababayan? O hanggang dito na lang po. Ang nagbabalik po ang inyong lingkod, Deo Durano TV 2.0. God save the Philippines. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0.